Welcome to Zuri Zoo. It's early in the morning since nakarating kami so wala pang ibang tao na nandito kung hindi kami lang. Before makapasok sa mismong zoo, sunod-sunod yung aquarium na makikita ninyo. Also, mayroong mga nagmamagic doon and animal show din but it's too early for us to watch the show kaya hindi na kami nakanood. As you can see, sobrang daming animals talaga. We also took a ride sa horse for experience na rin since affordable naman siya. Overall experience, nag-enjoy kami all because nasolo namin yung zoo and nalibot talaga namin siya. Second location, SVD Farm! our second location is SVD Farm. As you can see, it's full of view na perfect for picture takings. Meron din silang chapel and shrine. Calming and relaxing vibes lang. A religious place that you can visit for free. Third location was the picnic roof. Place kung saan kami tumambay, kumain, and naglibot-libot. Picnic roof is a massive location kaya marami kaming nalibutan doon. Katulad ng hanging bridge. And then maraming mga activities doon like yung zip line. And then yung mga riding the horse. Maganda yung ambience doon, very relaxing. Tsaka tanaw mo talaga yung view na maganda, tanaw mo yung taal. Overall, maganda yung naging experience namin and masaya ako dahil napuntahan namin siya because it really highlights the trip of going to Tagaytay. Sa trip na ito, na-realize namin na ang bawat isa ay mahalaga. Hindi man kami kompleto, ngunit buo pa rin at masaya. Sa iba't ibang lugar, may katumbas na bagong alaala. Mga tawanan, lugaal, at kasaran na kukumpleto sa aming mga anak. Nakakapagod man, pero sulit dahil may mga kaibigan na sabay-sabay sa kanya-kanyang trip. Tagaytay trip na hindi malilimutan, nagsisilbing punta sa aming kakaibigan. Hi guys! Welcome sa aming travel vlog. Ngayon, i-explore namin ang ilan sa pinaka-iconic at historical spot here sa Manila. So, nadaanan namin ang National Museum. Napuntahan din namin ang National Anthropology. Ang National Museum of Anthropology ay nagpapakita ng kultura, sining at pamumuhay ng mga katutubong Pilipino. Dito makikita ang ating kasaysayan at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang next destination naman namin ay sa Jones Beach. Sobrang worth it talaga puntahan because of the nice view. And last ay ang Binondo. Nag-ikot-ikot lang kami. Yun lang. Samahan nyo kami ngayon guys, pupunta kami ng Marikina Sports Center kasama ko ang aking mga kaklase. Lalabas na ako ng gate at andito nga pala si Rodrigo. Paalis na nga pala kami dito ni Rodrigo. Sasakay na kami ng jeep papuntang Tropical. Maya-maya lang meron ng jeep dito, sasakay na kami. Papunta na pala kami Tropical guys. Nakababa na kami dito. At tatawid kami sa kabilang overpass. Kami ay paakyat na ni Rodrigo. Bababa na kami at dun kami sasakay. Maya-maya lang nakasakay na kami. Papunta na kaming Marikina Sports Center. At ayun,
Di nagtagal, nandito na kami sa Marikina Sports Center. Pagpunta nga namin sa baba dito guys, nakita namin ito si Tamayo. At ito si Rodrigo kasama ko. Dito na kami sa loob ng Marikina Sports Center. Uupo nga kami dito guys para magbihis, para mapag-jogging na rin. Nakailang ikot lang rin kami. Masyadong hingal na hingal si Tamayo. Hindi rin nagtagal. Maya-maya kami ay nag-ayaan na. Pauwi ng aming mga tahanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay nandito ako sa Marikina. Halika at samahan niyo ako. Bago kami pumunta sa aming paroroonan, ay dumaan muna kami ng dali para mamili ng kakainin. Pagpasok ay naghanap na ako agad ng pwede namin kainin kung sakaling magutom. Nang makalabas kami ay nagpatuloy kami sa paglalakad. At dadaanan namin ang lugar kung saan madalas kami nagsisimba. Pagtapos namin dumaan sa simbahan ay nagpatuloy kami sa aming paglalakad patungo sa aming pupuntahan. At sa puntong ito, nakarating na nga kami sa hacienda, isa sa mga lugar kung saan nabuo ang mga malalakas na tawanan. Ngunit sa kasamaang palad, ang hacienda ay sinarado na. Kaya napa-reverse walk kami at nagpunta na lamang sa madalas naming kainan. Nang matapos na kaming kumain, kami ay naglakad na pauwi. Yun lamang, maraming salamat sa pagsama. Riverbanks is kilalang pasyalan sa Marikina na may makikita ka pong mga carnival, may mga mall po, at may mga street foods as long as Changi po. Sa carnival po may rides, and sa may street foods po madami pong pagkain na pwedeng bilhin as long as mall. Different kainan with sigawan dahil sa rides. Dito lang yan sa Riverbank. Tinawag itong Riverbank dahil ito ay malapit sa River Marikina. Pero bukod sa lugar kung nasaan ito, kilala ang Riverbank sa mga rides na meron dito at iba't ibang kainan. Mula sa chill rides to mild and to extreme, meron ang Riverbank. Sa gantong rides na meron dito, mga bata at matatanda ay mag-e-enjoy. Bukod sa rides, meron tahan din ng bike dito. Kaya kung hindi mo pa nasusubukan mag-bike, baka dito na sa Riverbank maranasan yan. May mga bilihan din ng mga gamit na swak din sa pangregalo. At kapag sumapit ang hapon, makulay na langit ang makikita mo. With the big space na meron ang Riverbank, kahit sino at ilan man ang kasama mo ay pwede rito. Dito naman sa Quezon City ay matatagpuan ang Tales of Illumina na puno ng pailaw. Every corner ay Instagram worthy, perfect para sa mga mahilig mag-picture. Kasama ko ang mga kaklase ko rito para magligbot sa buong lugar. Bumili ng pagkain, kumuha ng litrato, at pagmasdan ang bawat kwarto at detalye nito. Sa huli ay naghanda sila ng isang nakakaaliw at ekstraordinaryong sayaw. Sa Manila naman ay napuntahan namin ang Star City na may mga classic rides. Napuntahan din namin ang iba't ibang exhibit tulad ng mundo ng dinosaurs na kung saan ang aking pinakapaborito, ang 3D immersive room at iba pa. Ang ilan sa mga rides na aking nasubukan ay ang Seahorse, Ferris wheel, merry-go-round at iba pa. Unang punta ko sa Luneta Park, ako ay namaha sa mga naglalaking mga gusali at infrastruktura na nakatayo sa paligid ng Luneta Park. Una kong nakita ay ang statwa ni Lapu-Lapu at sumunod ng Monumento Visa. Ang ganda ng view sa Luneta Park, kaya kami ng mga kaibigan ko ay nagpipiligot pa. Passenger Princess, sana all VIP server.
Ang pangalawang napuntahan ko ay ang Inaris Center sa Antipolo. Pumunta kami dito ng kaibigan ko para manood ng PBA. Napakalaki pala sa loob nito. Habang kami ay nasa loob, marami pang tao ang pumapasok. Sobrang saya sa loob dahil sa mga fans na nag-cheer para sa paborito nilang team. Hi guys! So, nagpunta kami sa nakaraang Paskuhan sa Antipolo. Unang stop namin ay itong Christmas tree na pwedeng akitan. Napakaganda sa taas, kita mo yung mga ilaw sa paligid at ang dami nag-picture. Sobrang festive ng vibes. Pagkatapos noon ay naglakad-lakad pa kami. Ang daming makukulay na dekorasyon. Parang buong lugar ay may sariling glow. May nadaanan din kaming spot na may snow theme at mga Santa. Pwede mag-picture pero limited lang ang time sa loob kaya mabilis lang pero ang ganda talaga. After nun ay kumain na kami sa McDo. Quick stop lang bago umuwi. Simple lang pero ang saya. Ang daming memories sa isang gabi. Hanggang sa muli, Antipolo. Hi guys! Welcome sa aming probinsya, ang Baler, Aurora, kung saan maaari tayong makakita ng mga bulubundukin at iba't ibang katawang tubig, kagaya ng mga lawa, ilog, at higit sa lahat mga dagat kung saan nakilala ang Baler. Meron din itong mga talon o falls, isa na nga rito ang kilalang Mother Falls. Masasabi kong sulit ang aming bakasyon dahil sa gandang dala ng Baler. Hi everyone, I am Sarah Mila D. Narcisa along with James Adrian A. Matining, and this is our vlog to Trip to Kasiguran. Kasiguran is known for its dagat and beautiful sceneries. Makikita niyo po doon na may pinuntahan kami na may palm trees and as long as the Bulawan Falls na sikat po sa Kasiguran. Kasiguran is known for its beautiful scenery as long as the dagat po. Hi guys, this is me Nicole and come with me to visit Sepiklu in Zambales. Zambales is known for its amazing beaches with clear blue water and soft white sand, perfect for swimming and relaxing. Sepiklu Resort is one of the best places I've been to. I had so much fun swimming, walking by the shore, and watching beautiful sunset. The food was super yummy and the staffs were so friendly and kind. Zambales beaches are so peaceful and clean. It's a great place to enjoy nature and spend time with family or friends. If you love the beach, you should definitely visit Sepiklu in Zambales. Hey guys! Welcome to my Zambales adventure. Kasama ko ang pamilya ko at ngayong ready na kaming mag-enjoy, mag-relax at gumawa ng mga alaala. Iba talaga yung saya kapag kasama ang pamilya. Walang pressure, walang stress, puro tawanan, kwentuhan at pahinga lang kasama ang mga mahal sa buhay. Siyempre, hindi kompleto ang aming Zambales trip kung hindi kami magtatry ng mga activities. Kaya sinulit talaga namin. May swimming, banana boat race at kung ano-ano pa. Ang saya lang, lalo na kasama ang pamilya. Habang naglalakad kami sa ilalim ng mga bituin, dama pa rin ang ganda ng gabi dito sa Zambales. Sa aming pag-uwi, makikita mo ang mga ngiti sa mukha ng bawat isa, tanda ng mga alaalang hindi malilimutan. Kahit pa unti-unti na kaming lumalayo, nananatili sa isip ang ganda ng mga tanawin dito. So, hi guys! Welcome sa travel vlog namin. So, ayun, nagpunta kami sa Bridgeton. Isa to sa mga bagong spot ngayon dito sa Pasig. So, perfect pa sa mga nagja-jogging, nagbabike, o gusto lang magpahangin. Ang ganda ng lugar kasi sobrang lawak, tahimik at modern yung vibe. Maraming nag-chill lang or nag-hangout with friends, and nearby pa yung Opus Mall na maganda rin tambayan. Overall, sobrang relaxing ang place. Ideal spot lang kapag gusto mong makahanap ng peace sa gitna ng city.
Beautiful scenery ba ang hanap mo? Well, we happily say welcome to Tanay. Maladyupan flowing sunset at Mount Richard na daan. Makikita mo yan dito sa Tanay Rizal. Ang Tanay Rizal ay kilala sa natural nitong attractions, particular na ang mga nagtataasang waterfalls at naglalakihang bundok dito. Kaya kung outdoor activities ang trip nyo, katulad ng hiking, swimming at camping, Tanay ang kilala dyan. Pagdating naman sa kainan, hindi rin pahuhuli ang Tanay. Hindi mabilang na resto ang makikita, mahanap mo dito. At dahil nga ang Tanay ay located sa Sierra Madre, kasabi ng pagkain ng masasarap, na-enjoy mo rin ang preskong hangin at ganda ng tanawin mula sa itaas. Perfect ang lugar na ito sa gala with your friends, bonding with your family, and moments with your loved ones. Ngayon ay dumako naman tayo sa puso ng Visayas. Sa Samar kung saan ang lugar na aking inalakihan ay matatagpuan ang karagatan sa Calbayog City, ilog na napapalibutan ng mangroves, pati na rin ang masaganang kalupaan ng Santa Margarita. Sa aking pagbisita roon, umakyat kami sa mataas sa bundok at nagtampisaw sa ilog. Ngayon naman ay ang Masbate, napupuno ng mga magandang tanawin gaya ng dagat at kabundukan. Namasyal kami sa baybayin ng Madubago, sumakay sa bangka upang manghuli ng lamang dagat at tumikim ng mga sariwang pagkain. Bukod pa rito, nilibot din namin ang iba pang parte ng isla at nakahanap ng iba't ibang shells pati na rin sa mataas na tanawin kung saan makikita ang paglubog ng araw. Province of Southern Leyte. After 4 hours na sakay namin sa barko ay nakarating na kami sa Matnog kung saan pumaparada ang mga barko at pwede nang bumalik sa sasakyan. Makalipas ng isang araw na biyahe ay nakarating na kami dito sa probinsya ng Southern Leyte. Buwan ng April ginaganap ang piyesta dito sa Southern Leyte kung saan napakasaya at maraming memories na makikita. Dito sa Southern Leyte ay hindi nawawala ang disco sa tuwing ginaganap ang piyesta sa buwan ng Abril kung saan maraming tao kang nakakasalamuhang sumasayaw sa magandang tugtog. Tagbak Marine Park, isa sa magandang puntahan dito sa probinsya ng Southern Leyte kung saan maganda ang tanawin. Dito ay pwede magbangka kung saan pwede kasama ang iyong pinsan, kaibigan o kapamilya. Molo-Polo, ito naman ay ang isang sikat na paliguan dito sa probinsya ng Southern Leyte kung saan malakas ang alon. Dito ay magaganda ang mga tanawin. Hindagan Falls, ito naman ay ang sikat na falls dito sa Southern Leyte kung saan may enjoy kasama ang pinsan, pamilya o kamag-anak. Ito ay madalas balik-balikan na liguan dahil sa malakas at malamig na patak ng falls. Ito naman ay ang kabilang isla kung saan maraming shells na makikita. May sea urchin at pusit. At ganitong view naman ang makikita dito sa kabilang isla pagsapit ng hapon. Perfect.